lang. So this is the continuation for chapter 3. So this is the part 2 for chapter 3. So not exempted by law, contract or treaty. So ito yung mga sabi dito, an item of gross income is not exempted by the Constitution, law, contracts or treaties from taxation. So ibig sabihin kasi para maging siyang item of gross income, so kailangan nga taxable siya. Sabi dito, dapat hindi siya exempted by law, contract, treaty. So ibig sabihin kasi hindi siya exempted, so it means taxable siya. So part siya ng gross income. Remember guys, no, sabi ko nga, pag pinag-uusapan natin is income tax, dalawang bagay lang naman yan eh. Taxable lang siya o hindi. Na, taxable o hindi. So yun, kapag hindi siya exempted, basically siya ay taxable. Okay? So siya ay taxable. So ano ba yung mga example ng items na exempted sa gross income? So exempted sila by law. Income of qualified employee trust fund, revenue of non-profit, non-stock educational institution, SSS for private employees, GSIS for government employees, okay? PhilHealth, pag-ibig benefits. So exempted dyan guys, no, sa income tax, sa yung mga benefits na yan, no? So exempted sila sa income tax. Okay? And then tayo. Salaries of minimum wage earners, regular income of barangay micro business enterprise or BMBE, income of foreign governments and foreign government owned and controlled corporation, and income of international mission organization with income tax immunity. So these are the examples of items of income that are exempted from income tax. Basically, hindi sila kasama ngayon sa gross income kasi nga they are exempted from income tax. Okay. So next tayo, topic natin is yung mga types of income taxpayer. So when we say types of income taxpayer, ito yung mga taxpayer na nagbabayad ng income tax. So ibang klase sila. So we classify them actually into two major groups, no? It's either group if they are grouped under individual or they are grouped under corporation. Okay, it's either yung two major groups nila, they are grouped into individual or corporation. So malalaman natin paano ba sila i-classify, kung anong klase sila ng taxpayer. Okay. So let's start with the first one. For individual, meron tayong tatlo, no? Citizen, alien, at saka estate and trust. So citizen, meron tayong dalawa. It's resident citizen, non-resident citizen. So pahapyaw lang guys, no? When we say resident citizen, no? Resident, di ba? Parang residente ka ng lugar na to. So basically, ikaw ay nasa Pilipinas, no? Ikaw ay nasa Pilipinas. So yung non-resident, ikaw ay nasa labas ng Pilipinas. Kaya nga non-resident wala ka sa Pilipinas. Okay? So yun ang ibig sabihin ng resident or non-resident. Okay, ngayon, meron tayong tinatawag na alien. Pag sinabi nating alien for taxation, ito yung foreigner. Okay? So sa foreigner or alien, meron tayong dalawa. Basically, resident alien, nasa Pilipinas na alien, non-resident alien, nasa labas ng Pilipinas. But under non-resident alien, meron tayong dalawa. Engage in trade or business or not engage in trade or business. Okay. So meron tayong dalawa. So mamaya pag-uusapan natin, kailan ba siya magiging engage, kailan ba siya magiging not engage in trade or business. So importanteng malaman natin yan, no? Later on kasi malalaman natin kung taxable ba siya o hindi dun sa mga income niya galing sa labas ng Pilipinas at saka dun sa mga income niya na galing sa loob ng Pilipinas. So yun yung mga pag-uusapan natin later on. Okay. So dumako naman tayo sa mga corporation. Meron tayong tinatawag na domestic corporation, meron tayong tinatawag na foreign corporation. Under domestic corporation, meron tayong dalawa, resident foreign corporation and non-resident foreign corporation. Okay. Okay, so meron namang recording, no? If hindi siya makapasok sa ibon, but make sure na makahabol siya. Okay. So, next. Okay. Usapan natin mamaya yan, no? So, sino-sino nga ba yung mga citizen? Okay. So, citizen, siya yung Pilipino.
Sabi dito, those who are citizens of the Philippines at the time of the adaptation of the Constitution dated February 2, 1987. Okay, letter B. Whose father or mother are citizen of the Philippines. So, ibig sabihin, no, kapag either two, no, either one of your parents are citizen or Filipino, you are also a Filipino. Automatic yan. Those born before January 17, 1973, whose elected Filipino mother, okay, and then who are naturalized in accordance with the law. So, yung naturalized class, wala ka talagang dugong Pilipino dyan. But because of the law, they will allow you to become a Filipino citizen. For example, no, si Marcus Doutit, no, at saka si Andre Blatch, yung player ng Gilas natin, no, they are purely, si Andre Blatch, I'm sure is a pure American, no, but because of the naturalization, accordance with the law, he represented the country before, no, so that's why he was considered a Filipino. Okay, so yun yung mga bagay na, yun yung mga criteria, no, para ikaw ay makonsider na isa kang citizen or isa kang Filipino. Okay, so syempre, kapag ikaw ay citizen na resident, di ba? Nasa Pilipinas ka. Napakasimple lang. Filipino na nasa Pilipinas ka. Okay. Next. Okay, sorry. Next. Kailan ka ba magiging non-resident citizen? Okay. Syempre, pag wala ka sa Pilipinas. Okay? So, sabi dito, a citizen of the Philippines who established the satisfaction of the commissioner, sabi dito, of the fact that his physical presence abroad with a definite intention to reside therein. So, meron siyang intention na magstay doon. Doon na siya tumira, di ba? So, non-resident citizen. Number 2, a resident citizen of the Philippines who live the Philippines during the taxable year, either as an immigrant. So, ibig sabihin, kapag immigrant ka, laalis ka na sa Pilipinas. Ayaw mo na sa bansa mo. Titira ka na doon permanent Or for employment on a permanent basis. So, ibig sabihin, doon ka na titira. Okay. Doon ka na titira. I mean, permanente ka na doon. Di ba? So, ikaw ngayon ay non-resident. So, mamaya, malalaman mo kung bakit importante na malaman mo kung resident ka o non-resident citizen ka. Mamaya, malalaman mo. Okay. So, alien naman. So, alam naman natin na ang alien hindi Pilipino. Okay, an individual who is residing in the Philippines but is not a citizen. Such as, number 1, an alien who lives in the Philippines without definite intention to stay. So, wala naman siyang intention, meron siyang intention na magstay sa Pilipinas. Okay. Parang kanina, di ba, yung non-resident citizen, meron siyang intention na magstay doon permanently. So, non-resident citizen siya. Okay. So, next is number 2. The one who comes to the Philippines for a definite period of time, for the definite purpose, sabi niya, magre-require ng extended stay at gagawin niya temporarily na bahay itong Pilipinas. So, siya ay considered as resident alien. Napakasimple lang, class, no? Wala namang hocus-pocus dito, no? Okay. An alien who has acquired residence in the Philippines retain his status as until he abandoned the same or actually departs from the Philippines. Okay. Next. So, kailan siya magiging non-resident alien? So, basically, kapag wala siya sa Pilipinas. But, I said but. Okay. So, meron tayong dalawang klase ng non-resident alien. Okay, dalawang klase ha, ng non-resident alien. Meron tayong tinatawag na, okay, na engage in trade or business o not engage in trade or business. Yan o. Engage or not engage. Di ba? Simple lang ang pagpipilian mo Engage or not engage. Okay. So, kailan ba siya magiging engage? Sabi dito, alien who stayed in the Philippines for an aggregate. So, what does aggregate means? Di ba? More than 180 days. Okay. Aggregate, ibig sabihin, pinagsama-samang stay niya, number of stays niya dito sa Pilipinas. For example, January, nasa Pilipinas siya. So, 31 yan. March, nasa Pilipinas siya. I-add mo ulit yan. April, nasa US. May, nasa Pilipinas. O, i-add mo lahat ng number of stays niya dito sa Pilipinas. Aggregate, pagsama-samahin mo. Okay. Dapat daw, lumagpas ng more than 180. Kaya na ba siya magiging more than 180? Siyempre, 181. Di ba? 181 days. So, saan nakuha yung 180?
Actually, nakuha yung 180 kasi ang ginamit niya, 30 days per month. Okay, times 12 mo yan, 360. I-divide mo ng 12, ang makukuha mo is 180. So anong ibig sabihin yan? Saan ba siya mas nagstay ng mas matagal? Kung nagstay siya ng mas matagal, gamit ang 30 days per 12 months, in 12 months, okay, which is 181, at least 181 days per year. So kung nagstay siya sa Pilipinas, siya ay resident, engaged siya sa business. Kung nagstay siya naman ng 181 outside the Philippines, siya ay not engaged in trade or business. So mamaya malalaman mo din, no, on the next chapter, ano yung importansya nitong non-resident alien at saka engaged in trade or not engaged in trade or business. Mamaya malalaman mo lang after sa dulo ng chapter 3. Okay? So ayun yung criteria natin, ha, 181. So ibig sabihin more than half ng 360 kung saan siya mas nagstay ng matagal, kung nagstay siya sa Pilipinas, siya ay engaged. Kung sa outside the country siya nagstay ng mas matagal, siya ay not engaged in trade or business. Any question, guys? Baka mayroon kayong katanungan. Any question from the meekness? Any question? Shaira Makaspak, baka may question ka? Wala po, sir. Okay, di ba? Clear pa naman yung ating discussion class, no? So, I think it's very clear. Okay. Next is yung mga hindi ko binasa, no? You have to read it, no? Pero self-explanatory yung mga yan. Okay, length of stay naman for citizen. Kung kanina, para maging siyang engaged or not engaged sa business, kalahati nung year, which is 30 days per month, so 360, 180. Ngayon, class, kung ang pag-uusapan naman natin is citizen, ang criteria naman natin, class, no? Ang criteria naman natin, para siya ay ma-considered as citizen or non-resident. Okay? So, iba naman ang gagamitin natin dito sa citizen, kung citizen or non-resident citizen. Okay? Sabi dito, if siya ay citizen staying abroad for at least 183 days, considered siya as non-resident citizen. Kasi nga, di ba, pwedeng nasa labas-loob, labas-loob, labas-loob siya ng bansa. Okay, so aggregate period din to. Kapag ang pinag-uusapan natin is citizen, kung siya ay resident o non-resident, 183 days. Kapag engaged or not engaged ang pinag-uusapan natin, ang gagamitin natin is yung 180 days. Okay, saan naman nakuha itong 183 days na to, class? Nakuha to. Okay, ginamit niya number of days in 1 year, which is 365. I-divide mo ng 2, 182.5. Para more than half siya, kailangan at least 183 days. Okay. So dito naman, kapag nagstay ka ng mas matagal sa Pilipinas, ikaw ay citizen, resident citizen. Kapag ang Pilipino ay nagstay ng mas matagal sa labas ng bansa, siya ay considered as non-resident citizen. Okay? Ayun yung ating pinaka-criteria. I mean, one of the criteria na pwede natin basis, no? Number of stayed within the Philippines. Kapag more than 108, at least 183 siya sa labas, non-resident. Kapag at least 183 sa loob ng Pilipinas, siya ay resident citizen. Okay. Clear pa naman, guys, no? Clear pa naman, di ba? So, in like nga nung engaged or not engaged, ang criteria natin is more than 180. Dito naman, at least 183 o yung actual number of days in 1 year. Kailangan maintindihan mo yung concept. Kasi kahit makalimutan mo yung 183 o 180, at least alam mo sa citizen, actual number of days, hatiin mo more than half. Ganun lang yung class, no? Kailangan maintindihan mo yung concept. Okay. So next tayo, doon tayo sa corporation. Okay, estate naman. When you say estate class, ito yung properties ng namatay. So basically, taxable yung properties ng namatay. Di ba? Unless i-donate na, ipamigay na sa mga anak, tagapagmana. So heirs, so taxable na yung heirs kapag napamigay na. Okay. So sabi dito, estate under judicial settlement. Okay. Yun lang keyword dito, no? Kapag under pa siya ng judicial settlement, taxable pa yung may-ari. Okay. The estate, yung mismong estate, taxable. Pero kapag meron ng extrajudicial settlement, exempt na yung estate, pero taxable na yung income dun sa mga portion ng mga heirs. Taxable na yung heirs, yung tagapagmana.
Kapag judicial pa lang siya, taxable yung mismong estate. Okay? So yung extrajudicial settlement kasi, it is one of the requirements no when you are transferring the properties of of the decedent, yung namatay, doon sa mga tagapagmana niya. Okay? So ayun yung extrajudicial settlement. So if you have properties kasi na namatay yung lolo nyo, father nyo, o nanay nyo, meron silang property yung iniwan. So gagawa tayo ng extrajudicial settlement in front of a lawyer to process the transfer of title or ownership ng mga properties nung decedent natin. Na? Take note decedent yung namatay. Okay. So clear pa naman yung estate na yan, and then yung trust, di ba? So trust, pinagkatiwala mo pinagkatiwala mo yung building mo, pinagkatiwala mo yung business mo. Puso mo nga pinagkakatiwala mo sa kanya, di ba? Pero hindi naman niya iniingatan, di ba? So pwede naman natin pagkatiwala even the business itself. Okay. So ngayon, wala nang bawian, di ba? Pag pinaubaya mo yung iba yung puso mo sa iba, di ba? Dalawa lang yan Wala nang bawian o may bawian di ba? So ganito lang yan. Kapag yung trust is irrevocable irrevocable, when we say irrevocable, hindi ko na siya pwedeng bawiin. Kumbaga parang binigay ko na siya sa'yo. So taxable na siya sa'yo. Kasi nga irrevocable ni. Hindi na akin yan, hindi ko na pwedeng bawiin yan. Pero once na yung trust natin is revocable, okay. Okay. Once na ang trust natin is revocable, akin pa din yan. Pwede kong bawihin sa iyo yan anytime. Taxable yan sa akin, hindi doon sa trustee na binigyan ko ng binigyan ko ng tiwala. Okay? Uulitin ko lang. Kapag irrevocable ang trust, hindi na pwedeng bawiin yan doon na sa trustee, siya na ang taxable doon. Pero once na yung trust is revocable, pwede kong bawiin from the trustee, doon sa pinagbigyan ko ng trust, taxable pa rin sa akin yun. Wala nang patumpik-tumpik. Pag pahirapan yung sarili mo. Pag binasa mo yan, hindi mo naman agad maiintindihan yan Di ba? Dalawa, tatlong beses, hindi mo naman maiintindihan. Ganun lang explanation nun. Pag irrevocable, sa'yo na yun. Kapag revocable, sa akin pa rin yun. Kasi pwede kong bawiin anytime. Di ba? Ganun lang yun. Huwag na natin gawing komplikado yung buhay natin. Okay? So, ayun yung trust. Next is corporation tayo. So, corporation tayo shall include partnership no matter how created or organized, joint stock companies, joint accounts, association, insurance companies, except for GPP. What is GPP? General Professional Partnership. So mamaya pag-uusapan natin, ano ba ang General Professional Partnership? And a joint venture or consortium formed under the purpose of undertaking. Mamaya pag-uusapan natin yung joint venture na yan. Sir, sabi mo sir, shall include partnership. Iba naman, okay, hindi naman sir, parehas, okay, hindi naman parehas, okay, yung partnership sa corporation. Okay, tama ka, hindi sila parehas, magkaiba sila. Okay, ang pinag-uusapan natin dito, kaya na-include na siya under corporation, is because for taxation purposes, generally, parehas sila ng taxation. Yung corporation sa partnership, corporation sa taxable joint venture, sa association. So, parehas lang sila. But they are part of the organization as if ang pinag-uusapan natin dito is yung taxation itself. Okay? So, parehas sila, under lang sila. Pero iba talaga sila. Alam mo naman na magkaiba sila, di ba? Hindi ko naman kailangan i-discuss kung ano yung pagkakaiba nila, ha? So for taxation purposes, they are just the same. Okay. So meron tayong domestic corporation, meron tayong foreign corporation. Domestic corporation, corporation that was established here in the Philippines under Philippine law or with the Philippine laws, and foreign corporation are organized on the foreign law. Okay, hindi Philippine law. Okay. So under foreign, meron tayong dalawa. Meron tayong resident foreign corporation, meron tayong non-resident foreign corporation. Diba? Foreign corporation, resident nasa Pilipinas, non-resident nasa labas ng Pilipinas. Mahirap ba yun? Hindi. Diba? Huwag nating pahirapan ang sarili natin pagdating sa taxation, no? Intindihin nyo lang yung concept, madali lang ang tax, gawin nating madali ang tax, okay? Special corporation, sir. Ano ang ibig sabihin ng special corporation? Parang special na tao lang ang class. Di ba? Mayroong special person, special child, special needs. So, meron silang specific need. Ganon din sa corporation. Okay? Meron tayong tinatawag na general corporation. I mean, yung general rate kasi nila. Okay? Ang general rate ng corporation, no, is
20 to 25% income tax due. Ayan ang rate ng corporation, no? General corporation yan, general. Okay, meron tayong special corporation. Meron silang sari-sariling rate. Marami yung mga special rates na yan, no? Pag-uusapan natin yan sa later part ng siguro sa finals na ng income tax, no? Kaya sila tinawag na special corporation, meron silang special rates, di ba? Kaya nga special sila. Okay, so last part na sa finals na natin pag-uusapan yung mga special corporation na yan. Okay. So meron tayong dalawang klase ng actually yung mga iba't ibang klase pa ng partnership at corporation, no. Meron tayong one person corporation. Before kasi ang corporation is at least 5, no. Last year nag-umpisa na yung OPC o one person corporation. So ganoon din kasi eh. Bakit ganoon din kasi, sir? Kasi yung mga corporation before, di ba, kailangan natin ng 5. Usually ang ginagawa ng ginagawa ng isa, gusto magtayo ng korporasyon, naghahanap siya ng dami, pampadami. Di ba? Hindi naman totoo. I mean, hindi naman talaga magbi-business. Pero since kailangan nila ng 5, maghihikayat siya ng kamag-anak, kaibigan na pirma lang para makapag-open lang ng corporation. No? Kaya meron na ngayong one-person corporation. So, meron din two-person, sir, yes. At least one, pwede na nga yung one eh. So, pwede na rin yung 2, 3, 4, 5, 6, hanggang kung ilan ang gusto ng mga stockholder ng kumpanya. Okay? So sa partnership naman, alam naman natin ang definition ng partnership. 2 or more persons bind themselves to contribute money, property, or industry with the intention of dividing the profit among themselves. So that's a partnership. Individual to ha, tao. Okay. And then types of partnership, meron tayong dalawa. So it's the number 1, GPP o General Professional Partnership. So sa GPP class, no, kailangan pare-parehas kayo. Pare-parehas kayo ng profession. You have all the same profession. Pag yung isa na bago ng profession, hindi na yan GPP. So, kailangan pare-parehas. Kung 4 kayong partners, lahat kayo CPA, dapat CPA, lahat kayo. Bakit? Kasi kapag hindi ka naging naiba yung isa, hindi ka na GPP. Mamaya pag-usapan natin yung isa. A GPP is not taxable entity. Uy! Kapag GPP pala, sir, hindi ako magbabayad ng income tax. Yes, kasi exempted mismo ang GPP. But, okay, sabi dito, but the partners are taxable in their individual capacity with respect to their share in the income of the partnership. No? Bago ako magbigay ng example, sabihin ko muna ano ba yung pangalawang past partnership. Okay? Ang pangalawang partnership is a business partnership. It's a business form for profit. It's a taxable corporation. Basically, no, yung mga hindi nasama as a GPP. Okay? Pag hindi ka GPP, business ka, taxable ka, subject ka sa income tax. Okay? Ito lang example natin dyan, class. Bigyan natin ng example. Okay. So, for example, business partnership, meron kang 900,000 na net income sa ABC Corporation, no? Assuming he was a business partnership. So, anong mangyayari? Subject yan sa income tax. So, 25% ng income tax ng corporation o partnership. So, 675. I-divide mo ng 3 yan. Divide it equally. Okay? So, magkano ang kanila magiging share dun sa net profit ng partnership? 225. Okay? Sa GPP naman, wala siyang income tax due. Tataas yung kanilang distributable income. Ngayon, ito ay subject ngayon sa income tax on their individual capacity. So, kumbaga taxable yan individually, yung mga to. Okay? Ito, exempted na yung share nila sa income tax. Bakit exempted na to? Kasi madideduct pa to ng final tax. Ha? Ano sir, sabi mo? Madideduct pa ng final tax? Yes, tama, narinig mo. Okay. Itong 225 na to, babawasan pa yan ng final tax. No? Chapter 5 ang final tax, 10%. Oh, bawasan mo ng 10% yan. Okay. Ang marireceive nila, although advanced to class, so, pero chapter 5, madi-discuss yung final tax. So, yan class, no? 205 sila. 202. Pero wala na silang babayarang income tax kasi na-subject na yun sa final tax. Okay? Ito na yun, marireceive nila, wala nang labis, walang kulang. Kasi subject yan sa final tax. Mamaya pag-usapan natin, what is final tax? Okay, ngayon, itong 300,000 na to, subject naman to sa income tax sa kanila. Okay? Hindi nga na-tax dito yung partnership. Yes, wala siyang tax, malaki yung na-distribute. But,
taxable naman to on the respective ITRs ng mga partners. Okay, partner, di ba? May tax pala tayo dun sa profit natin from a GPP. So yes, meron tax ang mga partners dun sa GPP, no? Akala niya, yes, exempted yung GPP itself from income tax, pero hindi siya exempted, no? Hindi exempted yung share ng mga partners pagdating sa income tax. Taxable yon on their own part. Okay? Hope it was clear. Any question? Tungol, baka may question ka, Tungol. Tungol, baka may question ka? Nantok yata, tulog. Question, guys? Kayo ha, sige. Nice kayo ha. Okay, walang questions? Let's proceed. Okay, dun tayo sa joint venture, no? Since ang partnership is formed by person, kasi pwede rin mag-form ng partnership, no? Yung mga corporation. So if they decided na, oy, ABS-CBN, tayo ng partnership together, di ba? Tatawagin nilang joint venture yan kasi hindi naman sila pwede sa partnership. Kaya nga sila tinawag na joint venture. Okay? So meron tayong dalawang klase ng joint venture, taxable or exempt. Wala namang iba klase. Taxable or exempt, taxable or exempt. Yun lang. Okay. So other corporation, corporate taxable joint venture, co-ownership. Okay, self-explanatory lang yung mga yan. Okay. So ito na klase yung pinaka-purpose, no? Kung bakit kailangan nating malaman yung types of income taxpayer. Okay, ito yung primary reason, ito yung general rule natin kung bakit kailangan mong malaman yung different kinds of income taxpayer. Okay, imahin natin. Okay. Ano ba ang ibig sabihin ng table na to? Huwag kang magpapalito sa table na to. Napakasimple lang ng table na to. Kapag sinabi nating within, ibig sabihin income galing sa loob ng Pilipinas. Kaya nga within. Okay? Kapag sinabi nating without, syempre outside the Philippines, hindi outside the Colombo. Outside the Philippines. No ka ba? Diba? So yun lang yon. Ibig sabihin, yung income mo galing sa loob, within ng Pilipinas or without sa labas ng Pilipinas. O bakit? Anong ang pake ko dun, sir? May pake ka dyan. Hindi ka papunta sa income tax pag hindi mo ito naintindihan. Di ba? Okay. Yung resident citizen, Pilipino na nasa Pilipinas, at saka domestic corporation, corporation na nasa Pilipinas, okay. Kapag meron silang within the income sa Pilipinas, taxable yun dito sa Pilipinas. Kapag meron silang outside the Pilipinas, taxable yun dito sa Pilipinas. So dalawa lang silang taxpayer na subject ang kanilang income coming from within the Philippines and coming from without the Philippines na matatax dito sa Pilipinas. Sino sila? Resident citizen at saka domestic corporation. Because all the rest, except for non-resident alien, not actually all the rest except these two, all the rest except these two, they are only taxable on their income within the Philippines. So pag meron silang income outside the Philippines, hindi yun taxable dito sa Pilipinas kasi ang rule natin, they are only taxable on their income within the Philippines. So kahit ako, nasa abroad ako, non-resident citizen ako, may income ako doon, taxable ba yung income ko? Hindi. Because ako ay non-resident citizen, taxable lang ako doon sa income ko within the Philippines. Okay? In short, domestic, resident citizen, within and without. All the rest, they are only taxable on their income within the Philippines. Wala nang paki ang gobyerno ng Pilipinas doon sa income niya outside the Philippines. Any question, guys? Yun ang purpose class kung bakit kailangan mong malaman kung resident o non-resident, di ba? Any question, guys? Wala kayong question? Talagang wala kayong question? Cherry May Dabu, baka may question ka? Wala po, sir. Wala pa rin kayong question. Okay, let's proceed. Tapusin na natin itong chapter 3.
Okay, Citus, although na-mention na to sa chapter 1, no? When you see Citus, yung place of taxation, di ba? So, dito ang gusto nating malaman, saan ba galing yung income mo? Galing ba yan within the Philippines or without the Philippines? Okay. Interest income. Okay. So, interest income daw. Place of taxation, debtor, residence. Sino si debtor? Sino si debtor, class? Si debtor, siya yung nang utang. So, nagpautang ako. Yung pinautang ko nasa Pilipinas. Di ba? Ako Chinese, pinautang ko Pilipino. Mayroon akong interest income. No? Yung income ko galing within the Philippines kasi yung pinautang ko nasa Pilipinas. Pero kung yung pinautang ko nasa China, okay, may interest ako doon. So, yung interest doon, income ko yon outside the Philippines. Ganun lang kasimple, class. Ganun lang kasimple. Kung nasan yung nang utang, dun galing yung income ko. Kung nang galing yan within the Philippines ang income ko. Kung galing sa labas ng Pilipinas, without the Philippines yung income ko. But it doesn't set straight away kapag galing sa Pilipinas, taxable. Hindi. Ang pinag-uusapan lang natin dito, no? Within or without. Within or without. Yun lang ang pinag-uusapan natin dito. Royalties, where the tangible is employed. Income, location of the property. Service, kung saan ginawa yung service. Property, nasa Canada yung property ko. Meron ako rent income doon. Hindi yung income ko is coming from outside the Philippines. Pero kung yung property ko nasa Pilipinas, kumita ako ng rental income o yung income ko is coming from within the Philippines. As simple as that, guys. Okay. Dali lang, di ba? Hindi naman mahirap po tali. Huwag natin gawing mahirap na. Yung mga example, kayo na magbasa dyan. Other income citus rules, gain on sale of property, personal property. So kung saan ko siya na-earn. Okay, syempre property, nasa Pilipinas yan. O kung property ko nasa Pilipinas, kumita ako doon, edi yung property ko, nabenta ko, kumita ako sa Pilipinas, within the Philippines. Di ba? Walang mahirap doon, guys. Okay. Number 2, real property. Earned when their property is located. Kung nasan yung property ko. Kung yung property ko nasa Canada, binenta ko na kumita ako, earn ko yun, gain ko yun outside the Philippines. Wala nang paligoy-ligoy pa, class. Wag mo nang gawing komplikado yung buhay. Kaya ka minsan nagiging, komplikado. Ginagawa mong madrama yung buhay. Wala naman dapat magawing drama. Ginagawan mo ng drama eh. Di ba? Kaya minsan problema ka eh. Di ba? Gawin mo lang simple yung buhay. Di ba? Okay, last class. Last na lang. Okay. Dividends. Okay. Sabi dito, kapag yung dividends mo is coming from a domestic corporation, ulitin ko lang ha, kapag ang dividends mo is coming from a domestic corporation, okay, domestic ha, o lahat ng dividends mo within the Philippines. Kung naka-receive ako ng 500,000 galing sa domestic corporation, yung 500,000 na yon, income yon, earned yon within the Philippines. Ha? Domestic corporation. Kapag foreign corporation naman, it depends on the predominance test. So ano ba ang predominance test? Yun ang pag-aaralan natin ngayon. Ano ba ang predominance test? Gawin natin ulit simple ang predominance test. Okay. Ano ang sabi dito? If the ratio of the Philippine gross income over the world income. Okay. Anong ibig sabihin, sir? Anong ibig sabihin ng Philippine income? Okay. Ibig sabihin ng foreign corporation, okay, nasa Pilipinas, kung meron sa, ibig sabihin, meron din branch sa labas ng Pilipinas yan. Okay. Yun lang ang pinag-uusapan natin. Okay. If daw yung ratio niya ng world income, okay, is umabot ng 50%, the portion of the dividend corresponding to the Philippine gross ratio is earned within the Philippines and the remaining is earned without the Philippines. Okay. Ang yan example, ha? If less than 50%, the entire dividends is earned abroad. O, ito maganda. Kapag less than 50% daw yung ratio, di ba? Clear na nun to, ha? Kapag less than 50% daw yung ratio ng Philippine gross dun sa world income, lahat yon earned abroad o earned without. So, kailan ka magkakaroon ng mix? Kapag umabot ng 50% yung Philippine gross ratio doon sa world ratio. Lagyan natin ng example. Di ba? Lagyan natin ng example. Okay. Open your books on page. Last part ng chapter 3, no? Last page ng chapter 3. Wala kasi yung bago kong book kaya hindi ko alam anong page, no? Open your book on last page. 82 yata yan, no? Okay. O 80.
Okay. Ganito lang yan ha. Gawin natin simple ha. Huwag niyong pahirapan. Okay. Kapag daw ang income mo is galing sa domestic, lahat ng 500,000 yan, di ba? Sabi dyan, Sarah receive po 500 dividend income from ABC Corporation in 2025 at 2024. So meron siyang preceding income na 3 years, no? So laging 3 years lang ang magiging basis natin, no? So kung nagbigay man siya ng 20 dito, huwag mo nang isali yon kasi preceding 3 years lang tayo. Okay? So ngayon, ano ngayon, sir? Okay. Third scenario natin, okay. Ito yung kukunin kasi natin. Yung ratio ng income ng Philippine income, okay, ito. Dun sa world income. Okay. Magkano ba yung world income? 1 million. Magkano ba yung Philippine income? 600,000. So, kung mo yung ratio ng Philippine income, 6,600,000 divide mo ng 1M, of course, 60% yan. So, lumagpas siya. Lumagpas siya eh. Diba? So, kung lumagpas siya ng 50%, sabi nga, at least 50%, kukunin mo ngayon yung ratio. Okay? So, yung ratio ng 60% ng 500,000, which is 300,000, yan ay earned within the Philippines. Yung ratio ng 40%, multiply mo ng 500,000, which is 200,000 na yan ay earn abroad ngayon. Diba? And lastly, assuming nagkapalit sila, ito yung 40, yung Philippine, ito yung 60, hindi siya umabot, o ibig sabihin, itong 500,000 is purely earned abroad. Okay? Kumari nagkapalit sila, class, no? Ito yung 40, ito yung 60, yung world, yung abroad. So, hindi siya umabot ng 50. Lahat ng 500,000, it was now earned abroad. Okay? And that's the end of chapter 3. Any question, guys? Any question? Hoy, question. Alay, Sir, Jen, tinatax din po ba yung mga players natin? iba't players. Like sa mga sports po? Depende. Chapter 5, pag-uusapan natin sino ba yung mga exempted sa mga income tax na yan. Pwede silang matax, basically, taxable sila, unless they are exempted. Any more question? As we go on, malalaman mo kasi din taxable, sino exempted. Kapag hindi exempted, taxable yun. Alamin natin kung sino ba yung mga exempted na income. Okay? Ano question? So,